Ngayong gabi sa Anggulo, ang aming parangal sa walang katulad na King of Comedy na si Dolphy. 7 dekada na siyang artista. Simula sa pagsasayaw sa entablado nung panahon ng Hapon hanggang sa pagiging bida sa mga palabas sa telebisyon. Sa panahong yan, nakagawa siya ng 300 pelikula. Kasama mga artistang sumikat sa pinilakang tabing at telebisyon sa loob ng 70 taon. At ang kanyang personal na buhay, tila naging salamin sa mga madrama at makukulay na kwentong isinabuhay niya sa kanyang karera bilang artista. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Ang King of Comedy na si Dolphy ay bahagi na ng buhay nating mga Pilipino. Kaya naman ang naging kondisyon ng kanyang kalusugan nitong nakaraang taon ay isang bagay na binantayan nating lahat. Tuluyan nang bumaba ang telon para kay Rodolfo Vera Quezon. Ang hari ng komedya, lungkot ngayon ang dala sa kanyang pamamaalam. Tuloy-tuloy tayo at ito po ang ating mga big time na bisita, mga Kagabi sa kalagitnaan ng programang Will Time, Big Time. Sandali lang po, sorry. Wala na po si Tito Dolphy. Sorry, si Shasha Padilla pa yung kausap ko. Can we all pray for Tito Dolphy for 1 minute? Bumigay ang katawan ng 83 taong gulang na hari ng komedya bandang alas 8:30 kagabi. Multiple organ failure at komplikasyon na dulot ng pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, and acute renal failure ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Ma'am, magili ka rin pala dito, ha? Ang mga tawa at kasiyahang dulot niya sa pamilya at mga tagahanga, ngayon napalitan ng hikbi at luha. Matatandaang noong 18 ng Hunyo, nagkagulo ang buong bansa sa balitang kritikal ang lagay ng kalusugan ni Comedy King Dolphy. Headline sa bawat telebisyon ang kalagayan ni Dolphy na ibinalita ng kanyang anak na si Eric Quezon. This kind of sickness kasi, the COPD, is susceptible to viruses. So madali siyang kapitan talaga ng virus ko. Kaya ngayon pinagbabawalan kami pati pamilya na pumasok. So talagang reliable lang talaga kami ngayon. 10 araw na nasa ospital noon si Pidol simula nang isugod siya noong ika-9 ng Hunyo dahil sa sakit na pneumonia. They found that he has pneumonia again. So and he has pneumonia on both sides of his lungs. So both lungs have. So this is the 11th pneumonia in 11 months. Huwag natin kalimutan. Dasal ang inialay ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan at tagahanga sa kanyang agarang paggaling. Ang mga nakatrabaho at ang mga malalapit sa puso ng King of Comedy na nooy kasama niya sa pagpapatawa. Quit beto. Ang itim naman. Nakidalamhati sa naging kalagayan niya. Naisip ko yung mga ginawa namin noon. Talagang yung lakas niya at saka yung ang nakikita ko talaga yung lakas niya at saka yung nagpapatawa siya lagi sa set. Kaya kanina hindi ko matanggap sa sarili ko na gano'n na nakikita ko sa Siyempre po, mahal na mahal natin ang Comedy King. Mahal na mahal po siya ng industriya. Magdasal po tayo for him. Umaasa pa rin ako na hindi lang ako kundi lahat ng siguro ng mga tao na mga kababayan natin na gumanda ng patuloy ang kalagayan ni tatay. Nakakatuwa kasi nag-smile si Tito Dolphy, nag-wave ako sa kanya, gumanon ako sa kanya. Tapos sabi ko, Tito Dolphy, I love you. Gumanon ako. Tapos nakita ko si Tito Dolphy na parang medyo nag-react siya. They were saying, Tito Nova, pakisabi kay Tito Dolphy, mahal na mahal namin. We're praying for him. Bago pa man ang insidenteng ito, noon pa may problema na ni Pidol ang kanyang kalusugan.
1997 nang magkaroon siya ng komplikasyon sa puso. Ang akala ng lahat, ito na ang kanyang katapusan. Ngunit bumuti ang kalusugan ni Dolphy matapos siyang operahan. Nakabalik pa siya sa trabaho at nakagawa ng maraming pelikula. Umalis ka nga dyan. Mang Mac, ano po ba yan? Yun naman pala. Ano nga sabi? Pinahirapan pa sarili mo. Anong sabi? Ay ko. At palabas sa telebisyon. Ngunit noong taong 2007, nagkaroon siya ng Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD. Stage 4 na ito ng kanilang matuklasan. Simula noon, paulit-ulit na siyang nagkaroon ng pneumonia. Nagpabalik-balik sa ospital hanggang sa magsanga-sanga na ito ng iba't ibang sakit at komplikasyon. It came to a point that he collapsed. We tried to, kasi yun yung kumbaga yun yung kinakatakutan ng family na umabot sa part na i-respirate siya. So after all that stress, noong nakaraang linggo lamang, napabalitang bumuti ang kalagayan ni Dolphy. So my dad is really doing well. All his vitals are improving. Everything is like, even his stomach, his like intestines are all doing well. What's that? OJ. He asked for orange juice. Pero 15 araw bago ang kanyang ika-84 na taong kaarawan, tuluyan na niyang isinuko ang laban at namaalam. He knew as he was going how much the country loved him. He knew how everyone was praying for him. And if he could, he would have stayed. So just to thank you personally. But where his spirit was strong, his body had so weakened. He had to go. Heaven is a happier place with him there. And for us, he's left behind. Comedy's dead, but long live comedy. Tuluyan na ngang bumaba ang tabing ng telon ng entablado ng buhay ni Dolphy. Tapos na ang last full show ng malapelikula niyang pamamalagi sa ating mundo. Ngunit ang mahabang listahan ng mga pagtatanghal sa teatro, telebisyon at pelikula. Mama, kaya ikaw dyan, magsikap ka! Nagsisikap nga ako, Oya. Tahimik na itong mundo. Tahimik na itong mundo. Ako'y laging naririto. Ako'y laging Di aalis. Mananatili sa alaala ng mga taong kanyang napatawa at napasaya. Lay ka sa bisig ko. Ipikit na ang mata mo. Pampelikula ang personal na buhay ni Dolphy dahil isinabuhay niya ang karaniwang temang rags to riches ng mga pelikulang Pilipino. Bago naging hari ng comedy, nagtinda muna siya ng mani at naging extra sa mga palabas sa Avenida. Ito me, baby. Ang hari ng komedya, hindi lamang bida sa telebisyon at pinilakang tabing. Sir Mac, ano po nangyari sa inyo? Nabasag ang pula. Ha? Bilang artista, naging misyonan niya ang tumulong sa kanyang kapwa. Hindi pwedeng pam. Marso 2010 nang pumirma si Dolphy ng kontrata sa TV5. Dahil naghanap sa noon ng kakaibang palabas para sa kanyang mga adhikain. Lipat na lahat ng ito'y dahil sa'yo. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko!
mamahalin nyo ang mga magulang nyo. Tama yun. Kayo namang mga nanay, tatay, mamahalin nyo ang mga anak ninyo. Tatandaan nyo yun. Pero kung ito ang magulang mo, isilid nyo sa sako ito, ihampas nyo sa pader, at iligaw nyo sa bundok. Ginawa niyo akong pusa. Abril ng 2010, umere ang kanyang kauna-unahang proyekto sa Kapatid Network, ang Pidol's Wonderland. Pagtulong sa kapwa ang naging tema ng palabas na ito. Si Dolphy bilang Mang Pidol ang siyang tagapagsalaysay sa mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang kanyang nanay, nagditiis, naghihirap sa katatrabaho sa Hong Kong. Kawawa pala yung nanay ni Jolo, Lolo pa. Ngunit ang karakter na ito, hindi lang pala makikita sa telebisyon. Isang patunay nito ang pagtatatag niya ng Dolphy Aid Foundation. Layunin nitong magbigay ng scholarship sa mga kaanak ng mga overseas Filipino workers o OFW at sa mga anak ng naging staff ni Dolphy sa telebisyon at pelikula. Itinatag ito ng magdiwang si Dolphy ng kanyang ika-80 taong kaarawan. Enero taong 2009 nang maging educational partner ng Dolphy Aid Foundation ang Systems Technology Institute College o STI. Ang anak ni Dolphy na si Eric Quezon ang bumuo ng foundation at nakipag-usap sa STI para mabuo ang proyekto. Kilalang relyoso rin ang hari ng komedya. Sa katunayan, tuwing Martes ng madaling araw, nagpupunta raw siya sa Baclaran para mangilin. Nakikita namin siya papasok. Tapos, ayun, binabantay na namin siya. Sinasalubong namin siya. Nagbamagandang gabi kami sa kanya. Ganun. Tapos, pag upo na siya doon sa upuan, nagnonobena na siya. Tapos, pag tapos na, diretso sa kandilaan. Tapos niya magsimba, paglabas siya, namimigay lang siya ng pera dun sa mga pulubi. Saksi ang mga pulubi at mga tinderang nakapaligid sa Baclaran Church sa kagandahang loob ng King of Comedy. Ay pagka paalis hindi sa kutsi, pinupunta namin. Kutsi niya. Pagka pila-pila naman kami doon. Pagka abot sa kanya, abot ng gano'n, alis kami, gano'n. Natutuwa ako. Kapasalamat ako marami sa kanya. Oo, dahil sa pera na binigay sa akin, nakakain ako. Alam niyo ba ako direktor dito? Kayo ba magpipresenta? Noong 2010, nakagawa ng 2 pelikula ang hari ng komedya. Ang Rosario. Anong ginagawa mo dyan? Nasalba ko lang yung litrato ni Mama. Inaanod eh. At Father Jejemon. Ang 2 pelikulang ito, parehong naging kalahok sa taunang Metro Manila Film Festival. Sana, hinayaan mo na lang. Sa Rosario, gumanap siya bilang Jesus na anak ni Rosario sa pelikulang Hango sa Buhay ng lola ng chairman at CEO ng TV5 na si Manny Pangilinan. Nagbabayad na lang kami ng upa sa puntod ni Mama. Nung hindi na kami nakababayad, ibinigay na sa iba yung puntod ni Mama. Actually, ako Jejemon, ang asawa ko Jejemon. Gumanap naman siya bilang Father Jeremiah Jerome Montes o Father Jejemon for short. Naging kontrobersyal ang pelikulang ito dahil sa papel niya bilang paring bagets na hindi nagustuhan ng ilang Katoliko. Pareho niyang nasungkit ang mga pangunahing parangal sa 2 pelikula. Pinarangalan siya bilang Best Supporting Actor para sa Rosario. And the Best Festival Supporting Actor winner is... Dolphy for Rosario! Congratulations on Dolphy at maraming salamat at pinibigyan mo kayo sa Rosario. Maraming salamat. At Best Actor naman para sa Father Jejemon sa Metro Manila Film Festival. And the festival Best Actor is... Dolphy! Father Jejemon. Ayan, okay. Ito ang mga naging huling proyekto ni Dolphy sa pinilakang tabing na nagkamit ng parangal. Salamat sa inyo. Pinagtyagaan niyo ako.
Patunay lamang ng galing ng hari ng komedya sa pagbibigay ligaya at saya sa kanyang mga tagahanga. Parang kumulubot yata ang kamay mo, Nikki. Pagod ka na ba? Di pa. Patay si tatay. Oktubre ng nakaraang taon, hindi na lumabas si Dolphy sa kanyang programang Pidol's Wonderland dala ng iniindang karamdaman. Marso ng kasalukuyang taon, napabalitang namatay ang hari ng komedya kaya't minabuti niyang magpadala ng video upang ipahatid ang tunay na kalagayan niya sa kanyang mga tagahanga. Gustong-gusto ko kayong makapiling, pero nagpapalakas pa ako ngayon. Huwag kayong mag-alala. I'm okay. I love you all. Wah! Gaya ng kanyang mga pelikula at palabas sa TV, naugnay siya sa iba't iba niyang leading ladies at nagkaroon ng maraming anak. At ang tanong ng marami, sino kaya sa kanila ang magmamana sa trono ni Dolphy? Hindi man bilang King of Comedy, kundi bilang isang artistang walang kapantay. Ba't ka nagpumupukpuk dyan? Gagawa ko ng sampa. Bago pa man naging malubha ang kanyang karamdaman, naging mainit na usapin ang paghirang sa hari ng komedya bilang national artist dahil sa dami ng kanyang naiambag sa telebisyon at pelikula. Ang parangal na ito ay binibigay sa mga taong may mahalagang naiambag sa larangan ng kultura at sining. Ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang siyang tumatanggap at sumusuri ng mga nominado. Noong 2009, unang inihalal ni Senador Manny Villar bilang national artist ang hari ng komedya, ngunit hindi ito umano tinanggap ng selection committee ng NCCA. Matagal na kami nakikita nito nung pa. Iniinom ito ng anak ko. At saka nilalaban niya ako doon sa national artist noon, di ba? Eh, nanalo naman ako pero national makeup artist ako. Tsaka national arthritis. Pero po, nilalaban niya ako pero may kanya nilalaban ko naman siya ngayon. Alam mo, nung nominate ko yan, hindi ko naman siya kilala personal eh. Talaga lang nakikita ko from afar, ito dapat ma-nominate. Kasi, ang daming pinapaligayang tao. Hindi ko maunawaan kung ano ang ginamit na criteria nito mga taong ito. At ako'y nalulungkot na sa bagay na yan. Hanggang ngayon, ako'y nalulungkot hanggang ngayon wala pang award si Dolphy. Pero ayon sa NCCA, hindi nila binaliwala ang nominasyon ng senador sa hari ng komedya. Actually, napasama si Juan Dolphy sa 2009 first deliberation process. Kasama siya sa list. Kaya lang, pagdating niya sa second deliberation process, na-eliminate na siya for the third. Kaya hindi siya nakasama doon sa mga nanalo. Nito lamang Abril, nanawagan si Senador Jinggoy Estrada sa Administrasyong Aquino na unahin na mabigyan ng parangal bilang national artist ang hari ng komedya habang ito'y nabubuhay pa. Unahin natin si Tito Dolphy because of his age and because of his health. Sana maitanghal siyang national artist habang siya ay nabubuhay pa. Kakanta ko eh. Intro ka ng intro. Eh, ba't ayaw ka pumasok? Eh, isang baksak lang. Magbaksak mo lang. Isang baksak. Oh, pasakali. Tapos na. Tapos na, binaksak mo lang talaga eh. Sabi mo, isang bagsak lang. Sige na, kakanta ko. Kasabay nito ang ilang pang personalidad na nanawagan na madaliin ang pagiging national artist ng hari ng komedya. I would really think that both Ate Guy and Ate V would want Tito Dolphy to be the first. Sila lang. Dolphy, top of the line. Dapat lang dahil nandun na siya sa prime ng life niya. And siguro yun yung para sa akin, siya yung pinakamatagal. So parang siya yung mas deserving na kung mamimili lang ng isa. And then Vilma and Nora can follow after that. Kaya mong matamasa naman ang ating King of Comedy na ang buong bansa ay ang National Artist Collegial Body
ay ina-acknowledge yung kanyang Lifetime Achievement Award and his contributions for the arts. Nang maging malubha ang kalagayan ng hari ng komedya dulot ng karamdaman noong Hunyo, mas lalong umigting ang panawagan na siya ay maging national artist. Ayon sa presidential spokesperson na si Edwin Lacerda, maging si Pangulong Benigno Aquino III naniniwala na karapat-dapat ang hari ng komedya na maging national artist. The President believes has a very high respect for the work, for the body of work of Dolphy. Dolphy has contributed a lot to the nation. While an award is certainly welcome for Dolphy, I think the Filipino people knows and values the contributions he has done to the Philippine society. Ayon sa NCCA, bagamat nasa selection process na ang hari ng komedya sa listahan ng mga nominado bilang national artist, kinakailangan pa rin sundin ang proseso ng pagpili nila na tumatagal ng halos 2 taon. Sa usaping ito, nagsalita na rin ang ilang kaanak ng Comedy King. Siguro naman deserving talaga ang tatay ko for that award. Pulis ako! Si IRS ako! NBI kami! Ano ako? Twitter ako. May deklara man o hindi bilang national artist ang hari ng komedya, iisa lang ang sigurado. Mananatili siyang hari sa pagbibigay ng saya sa puso ng bawat Pilipino. Hindi ko na iniintindi national artist eh. Okay na lang sa akin to. Kaya bigyan ako nung kaya hindi okay na siya. Marami yata kumukontra eh. Pwede na sa akin ang kwan. Ang national arthritis. Ang kwento ng buhay ni Dolphy ay salamin ng kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. 1940s nang una siyang sumabak sa vaudeville at live entertainment bilang dancer at entertainer. Sa kalaunan, sumikat siya sa pagpapatawa sa pelikula at telebisyon. Lalo na sa mga papel bilang karaniwang tao na may karaniwang problema. Mga karakter na minahal ng masa. Wala akong dapat ikasiya. Bukod tangi ang galing niya sa pagpapatawa. And someday, magiging proud din kayo sa akin. Huli niya ang kiliti ng masa. Nandito ako. Problema ko sa hayop na yun. At may natural siyang karisma. Nakagawa ng mahigit 300 pelikula at palabas sa telebisyon. Yan si Dolphy, ang comedy king ng Pilipinas. Naging patok si Dolphy sa masa dahil parang ordinaryo lang naman tao ito na napakalaki ng talento, na nakakapagsayaw at nakakakanta. At matapos ay napaka-breakthrough ng mga roles na pinasimulan niya sa pelikula. Tumatatak sa isip ng mga Pilipino si Dolphy dahil sa pagganap niya ng papel ng mga ordinaryong Pilipino. Ganda na ringtone ko, no? Oo nga eh, pero mabaho. Teka, sandali. Pumasok si Galo. Ma! Sikat na si Dolphy nang maging bida siya sa palabas sa telebisyon na John and Marcia. Kung marami ka nang naipon at saka ka na magpahinga. Oh, nagpapahinga na ako ah. Pumapil siya bilang si John Puruntong, isang amang masikap ngunit walang trabaho. Kaya naman madalas siyang husgahan ng kanyang biyanan na si Doña Delilah. Judas! Barabas! Hestas! Mama, anong masama doon sa humiga, tumayo, umupo, tumayo, humiga? Noon, hindi ko na kailangan pera. Naku, talagang naku, ewan ko. Nangibabaw rin ang karakter ni Matutina, ang katulong ni Doña Delilah. Bakit ba hindi ko kayo magkasundo ni Mrs.? Hindi kami magkakasundo ni Mama. Impossible. Maliit man kung ituring ng ilan ang papel na kanyang ginampanan, ang trato raw sa kanya ni Dolphy, isang kaibigan. Naglalakad kami ng dalawang kapatid ko, si Tito Dolphy, nadaanan kami, binalikan pa kami. Hoy, anong ginagawa niyo dyan, magkapatid? Dali na kayo, sumabay na kayo at i-drop
ko na lang kayo, drop off ko na lang kayo kung saan yung merong sasakyan. Tsaka sa loob-loob ko, isang napakalaking artista, magagawa ito sa isang maliit na katulad ko. Siya yung talagang tao. Siya yung talagang may kapwa-tao. 17 taon ding tinangkilik ng mga manonood ang palabas. 5 piso, 10 kilong baboy, manok, iskabesing lapu-lapu, at saka sopa sa 5 piso. Di ba pwede yan? Galunggong lang ang mabibili nito. Eh, ba't naman bibili ka pa ng kung ano-ano? Ang sarap yata ng galunggong, di ba? Pati na rin ang 8 pelikulang kinatampukan ni na John and Marcia. Ba't di mo naman ako ginising? Ano kita ginising? Oy, 3 beses kitang ginigising. Sana ginawa mong 6. Ang unang pelikula ng John and Marcia noong 1974 ang may pinakamalaking kinita sa ika-9 na Manila Film Festival. Ito rin ang tinaguriang Best Comedy Film sa kauna-unahang Iloilo Film Festival. Darna! Kuno! Nangahas din si Dolphy na gumanap ng papel na bakla nung hindi pa ito uso. Sa pelikulang Darna Kuno noong 1979, ipinagkatiwala ng tunay na Darna ang kanyang bato sa karakter ni Dolphy nang mabuntis ito. Bakit mo naman ibigay sa akin yung agimat mo? Hindi mo ba nakikita ang ayos ko? Wow, si Darna naging butete. Suot ang damit pang babae, naging superhero siya hanggang sa magbalik si Darna. Over my dead booty! Bukod sa Darna Kuno, gumanap din siya bilang bakla sa Jack and Jill noong 1954. Ahay. Naku, yung target yun. Pacifica Falayfay noong 1969 at ang tatay kong nanay noong 1978 kung saan niya nakasama ang dating child wonder na si Nino Mulak. Kung gusto mo maglaro ka na lang sa mga bata, ha? Huwag dito sa parlor. Wala kang makakalaro dito ng gira-girahan ha? Sige po. Sige. 7 taong gulang pa lang si Nino noon, pero tanda pa raw niya kung paano siya alagaan ng tatay at nanay niya kahit hindi rumurolyo ang kamera. Mariosip naman. Wala kayong magawa, manood kayo ng TV. Yung bata pinaglilibangan ninyo Yung buong movie na yun talaga parang parang niya akong anak. Pagalitan niya ako, niyakap niya ako, hinahalikan niya ako, magkatabi kami matulog, kinakantahan niya ako pagtulog. Naging close talaga kami. Siyempre, nagkakayala na kami ng mabuti. Tulog na aking bunso, di aalis sa piling mo. Aalis sa piling mo. Huminlay ka sa bisig ko. Isa pang pelikula kung saan bakla ang papel niya ay ang Markova noong taong 2000. Nanalo si Dolphy ng Prix de la Meilleure Best Actor Award sa Belgium taong 2001 sa pagganap ng Walterina Markova. Siya ang una nag-breakthrough ng mga baklang characters sa pelikula. Siya rin na nagpakita ng isang pinakasensitibo marahil na karakter ng bakla rin sa pelikula, lalo na yung sa tatay kong nanay na dinirehe ni Lino Broca. Kanya nga, hinahanda ko nito para sa inyo. Pinalansya ko na. Pagpapatawa man ang naging paraan, na iparating naman niya ang seryosong mensahe ng mga pelikula. Nakipagsabayan din si Dolphy sa takbo ng panahon. Nang sumikat si James Bond at ang pelikulang Goldfinger, naging Pinoy secret agent siya sa Dollfinger. Sumabak din siya sa drama gaya ng pelikulang Ang Sakristan na Pangmahal na Araw. Pero hindi naging kasing patok gaya ng kanyang mga nakakatawang pelikula. Hindi lang na unawaan ng manonood na paano makakapagseryosong drama itong napakatagumpay na comedian. Pero bahagi yun ng pagiging artista, dakilang artista ni Dolphy dahil kahit hindi popular yung kanyang mga desisyon, ito pa rin na nakapagpayaman sa kanyang sining bilang isang aktor. Ang
pedestal na kanyang kinaroroonan sa ngayon, hindi niya raw naabot ng mag-isa. Kaya naman, ang biography na ipinasulat niya sa direktor at manunulat na si Bebeth Orteza ay pinamagatang Hindi Ko Ito Narating Mag-Isa. Namili kami ng several titles, mga expressions na ginamit niya during the interview. And then pinapili namin siya. He felt na pinaka-apt na description yung hindi ko narating itong mag-isa because a lot of people helped him along the way. Inabot daw ng 5 buwang kwentuhan bago na isalibro ang buhay ni Dolphy. Naisapubliko raw ito noong 2008, kasabay ng pagdiriwang ng 80 taong kaarawan ni Dolphy. If I were to be asked, siguro kung ako yung malapit na in time ko, yung ganyan, yung malapit ako matigok, siguro, isa sa mga babaunin kong alaala, the series of the interview. It was a different experience. Pitumpung taon nang naging bahagi ng showbiz si Dolphy at nasaksihan niya ang pag-unlad ng industriya mula pa noong panahon ng Hapon. Ginampanan niya ang iba't ibang papel sa may 300 pelikula at palabas sa telebisyon. Kasama niya ang mga artistang sumikat nitong nakaraang 7 dekada. Sa pagbabasa ko ng kanyang talambuhay, lalo kong mas nakilala si Mang Dolphy. Ang kanyang salaysay, tigib na mga detalye tungkol sa kanyang mga natutunan at masasayang karanasan. Hindi nalalayo sa mga karakter na kanyang ginampanan. July 25, 1928, nang ipinanganak si Mang Dolphy sa Tondo kung saan na rin siya lumaki. Pangalawa siya sa 10 magkakapatid. Ang kanyang amang si Melencio Quizon ay isang mekaniko ng barko, samantalang ang ina naman niyang si Salud de la Rosa Vera ay isang modista. 13 anyos si Dolphy nang mapilitang tumigil sa pag-aaral sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Nagsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang papang. Pumasok si Dolphy bilang kargador, kutsero at tagatinda ng langis. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng hika simula pa sa pagkabata. Masaya ka kasing kasama eh. Masaya naman ako kasama. Bata pa si Dolphy, diba? Naging bahagi na ng buhay niya ang showbiz. Layas daw si Dolphy. Madalas niyang puntahan ang live theater sa Quiapo na di kalayuan sa bahay nila sa Tondo. Doon pinapanood niya ang kanyang mga idolong comedy duo na sina Pugo at Tugo at ang mananayaw na si Bayani Casimiro. Maaaring gaya ng karaniwang Pilipino, sa pamamagitan ng libangang ito, tumakas siya sa mga problema ng buhay. Bagaman tumutulong na sa pamilya, hindi pa rin naalis ang pagkonsinti niya sa kanyang mga hilig. Pagkalipas ng 4 na taon ng pagiging fan, nadiskubre ng mananayaw na si Benny Mac ang galing ni Dolphy sa pagsayaw, kaya isinali siya sa kanilang pagtatanghal sa Avenue Theater. Ang dating hinahangaan, nakasabay na niyang sumayaw at naging kabatuhan pa ng linya sa entablado. Mula noon, kabi-kabila na ang mga palabas na kanyang sinamahan. Una siyang nakilala sa stage name na Golay. Ang kita niya, 5 piso bawat pagtatanghal. Dito raw siya unang nakatanggap ng malutong na tawanan. Nang tumagal, siya naman ang hinangaan. Isa umano sa matuturing niyang unang fan ay ang tinaguriang ngayong master showman na si Herman Moreno. Nag-enjoy ako dun sa mga English-Tagalog na pag kumakanta sila ni paring Panchito, tinatranslate nila sa Tagalog o kaya sa English, ano? Nakikita mo naman reaksyon ng mga tao. Siyempre, ikaw rin matatangay ka rin naman dahil nakakatawa naman yung ginagawa nila. Bukod sa saya, nabigyan din siya ni Dolphy ng tulong nang minsan siyang nangailangan. Siyempre, being a janitor muna sa Clover, no? Nakikita ko kung paano sila, especially sa pelikula. Then, walang nandun na nga. Natutuwa ako pag nautusan ako eh. Bumili ka nga ng gis na kanin, 20 ulam, mga ganyan, ano? Pag medyo nakita ang kabaitan mo, binibigyan ka ng tip, ganon. Ganon si Parin Dolphy. Uncle Jacob! Uncle Jacob! What's that? 1950s nang isama siya ni Bayani Casimiro sa Hong Kong para magtanghal. Doon, kumita siya ng 200 piso bawat linggo. Doesn't bite.
3 taon ka lang, di mo na alam ang butike. Over ka naman. Matapos ang pangatlong balik, nagsawa ang hari ng komedya at bumalik din sa Pilipinas para maging talent naman sa radyo. Sa isang radio show siya, tapos naging guest nila si Pancho Magalona. And sabi sa kanya, kid, papakilala kita kay Doc Perez. Pero at that time, may contracts pa si Tito Dolphy sa Hong Kong. So, nagka-shuttle siya back and forth. But napapanahon, then dumating yung big break niya dun sa pelikulang Jack and Jill. Sa pelikulang Jack and Jill, kung saan kasama niya si Lolita Rodriguez, pumaimbulog sa kasikatan si Dolphy. Mula noon, sunod-sunod na ang pagdating ng swerte sa kanyang karera. 49 ang pelikulang nagawa ni Dolphy sa Sampaguita Pictures. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Sampaguita Pictures, napadpad siya sa mundo ng telebisyon taong 1952. Nakatambal niya ang komedyanteng si Panchito sa programang Buhay Artista. Tumagal ang palabas nila ng 6 na taon. Bakit ba? Bakit ba? Magtatrabaho tayo, mag-aaral tayo. Kanina pa ako nagtatrabaho Nasa ABS-CBN na siya nung nag-isip siyang pumasok sa production. RVQ Productions daw, ang una nagturo sa kanya, nagbigay ng isip sa kanya na subukan ng pagpuproduce sa FPJ. Nagtayo siya ng sariling production house, ang RVQ Productions, mula sa initials ng kanyang tunay na pangalan, Rodolfo Vera Quizon. Dito, nabuo ang mahigit sa 100 niyang pelikula. Ilan sa mga ito ay ang Omeng Satanasya noong 1977 na nagpapanalo sa kanya bilang Best Actor sa FAMAS. Daddy Knows Best noong 1983 at Father and Son noong 1995. Taong 2010, nang maparangalan siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart. Ito ang pinakamataas na karangalang ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa isang pribadong mamamayan ng bansa. Ang parangal ay dahil umano sa di matatawarang kontribusyon ni Dolphy sa entertainment industry. Lahat sa inyo, maraming salamat. Higit sa lahat sa Presidente po, kapagkat ngayon na ako nakatanggap na ganitong award. Wala pala kami. Si Helen tsaka ako lang. Maraming salamat. Hindi rin niya naiwasang magkaroon ng papel sa politika nang suportahan niya ang kanyang mga kaibigang sina Joseph Estrada at Fernando Poe Jr. noong 2004. Wala na yung siraan, magtulungan tayo. Sa napakaraming mga kaedad niya na artista at kasikat niyang artista na pumalaot sa politika, ay siya ay namili na hindi tatakbo sa anumang pambansang posisyon. Sa kabila ng kanyang kasikatan at maraming taga-suporta, pinili ni Dolphy na manatiling isang artista. At ang kanyang linya, kung maalala ko, anong gagawin ko kung manalo ako? Ibig sabihin, siya mismo ay lamang kanyang kapasidad at ang kanyang kapasidad ay sa larangan ng pagbibigay libang sa ating mamamayan. 65 taon sa industriya ng showbiz. 240 pelikula. 43 parangal sa labas at loob ng bansa. Marami na siyang nakasamang artista, direktor at production staff. Bawat isa may espesyal na kwento tungkol sa kanya. Before the writing of the book, nagkasakit ako, di ba? Dinalaw ko Tito Dolphy sa ospital. Tinumbong ko siya. Sabi ko, alam mo, Tito Dolph, sabi ko. Sabi ba naman ni Eric, nung dinalaw niya ako dito, sabi ni Eric, hoy, hindi ka pa pwedeng mamatay sa cancer na yan, sabi ni Eric. Yung libro ng daddy ko, tapusin mo muna. Tapos, tawa ng tawa ang Tito Dolphy, sabi niya. Palagay ko, that's his way of making you feel strong, sabi niya, na may sakit ka. Nagtatrabaho? At yung pa ang pinili mo? Ano siya, very supportive. One time, during the Dolphy's Angels shootings, ang lakas ng ulan. Alam mo naman kung gano'ng kamahal ang negatibo.
And then, so parati kami, ay, umuulan, ayaw, mababasa ako. And then, parang sumigaw siya, hoy, tigilan nyo ang kakaarte nyo, hindi naman kayo mga asin. Until now, hindi ko na nakalimutan yung asin na ano na yan, na tuwing mag-shooting at umuulan. Sa mga taon na nakatrabaho mo siya, nanatili ba siya na humble? Oo, until yung last movie nga na ginawa ko. At para kay Papa. Ganun pa rin kung ano yung dating first time ko siyang na-meet. Naglalambing ako sa kanya, alam niya na yun. Yun, may pa-birthday na ako sa kanya. Wala naman talaga sa eksena yung sampal. Talaga ang eksena lang, papagalitan lang niya ako. Tapos yung take na, action! Pak! Bigla ako tinampal ni Tito Dolphy. So, alam mo yun, parang bigla ako nagulantang. Yung tulo talaga ng luha ko, talaga natural na natural. Tapos may kasama paggulat, parang tayo ba? Parang, ba't yung ako sinampal, di ba? I did not expect it from him. Dahil di naman, alam mo yun, Tito Dolphy, parang manakit, di ba? So, after the take, yun, bigla niya ako niya. Tapos, just to let me know na syempre, hindi naman niya gusto talagang gawin. Minsan nga, nagkasama kami sa isang party. May lumapit na fans, sabi. Naku! Fans na fans nyo kami. Nagre-reunion ho kami nung mga eskwela namin. Ayan o, dyan ho ang mga kaklase ko. Sige. O, nung kami lang dalawa. Pareho kami nang naisip. Pero inintay ko yung sasabihin niya. Wala ko. Siya yung principal. I mean, that kind of humor, the sense of humor, innate, malalim ang pinaghuhugutan. Ang masasabi ko talagang, pag ikaw nagkaedad na, papalitan ka na. Ako haring nag-aalis na ng trono eh. At saka ayaw ko masabing hari ako. Hindi ako hari eh. Hari lang akong makisama. Kamukha mo. Ang sayang ibinahagi niya sa kanyang pamilya at sa industriya, hindi kayang tumbasan ng kahit anong parangal. The person who can make you laugh can also make you cry. May dahilan naman kung bakit ang simbolo ng theater isang mukhang tumatawa at isang mukhang umiiyak. And Dolphy is both. I'd be very grateful that we have given the chance to have known a man named Dolphy. Hindi mo may susukat talaga ang kontribusyon na nagawa niya sa industriya. Hanggat andun siya, hindi ko may pagkakailang nalulungkot ako. Ano man ang mangyari, He will always be with us. He will always be in us for the many, many years. For many, many years. I have nothing but sa puso ko para kay Tito Dolphy. Thank you. Thank you talaga. Mahirap isiping wala sa eksena ang King of Comedy na si Dolphy. Sa loob kasi ng matagal na panahon, nariyan lamang siya. Nagpapatawa at pinagtatawanan. Pinagagaang ang pang-araw-araw na buhay nating mga Pinoy. At bagamat maraming mahuhusay na komedyante, wala nang papalit kay Dolphy sa puso nating mga Pilipino. Isang muka. Iba't ibang pananaw. Isang kwento. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.